Yes, happy Wednesday to everyone! Magandang gabi sa inyo pong lahat. At magandang gabi, Kuya Daniel. Magandang gabi sa araw na ito ng Miyerkules. Pabatiin natin si binibining Miss Jackie Aquino. Si Miss Jackie po ay, alam mo si Miss Jackie napakahilig nitong magdala ng mga pagkain na maanghang. Ayan, akala mo Bicolana Parang si Jaja at saka si Jong, na nagsisigang na may sili, dinikdik na sili. O, sige. Miss Jackie, isang magandang gabi po sa inyo. How are you? Yes, thank you very much, Miss Annie Randoy. Good evening po sa lahat ng nakikinig ngayon sa Serbisyong Kasambahay. Bigreet ko muna yung mga kaibigan kong teachers. Teacher Patty Trofeo Icasiano, happy birthday. Teacher Ria de la Cruz, happy birthday. Kay Carla Icasiano at kay Kathy Villar, happy birthday. Ang dami-dami kong kaibigan na birthday today, March 13. Wow, parang si Ryan Javier, yung aming engineer. Nag-birthday yun, Dong? Tama. Okay, at saka sino pa ba? Si Brad Bob de los Santos. Okay. Miss Jackie, tuloy na tayo sa ating paglilingkod bayan ngayong gabi dito po sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Yes, thank you, Miss Annie Rantoy. Awat tulong po ng Diyos ay napagkalooban natin ng serbisyong medikal ang mga kasangbahay natin, taga Plaza Ferguson, El Guerrero Street, Barangay 667, Zone 72, District 5, Ermita, Manila, kaninang umaga sa atin pong isinagawang People's Day sa kanilang lugar. Narito po ang bilang ng mga napagkalooban natin ng free medical services. Medical adult consultation, 170. Pediatric consultation, 56. Optical consultation with free reading glasses, 135. Dental extraction po, 37. Random blood sugar, 50. Biomechanic, 116. And recipients po ng libreng gamot ay 301 for a total of 865. Alam mo, magiging tatak mo na yan, Maraming salamat po sa mga kababayan natin. A while ago, Miss Jackie, may mga letters na naman dyan na dumating sa Action Center ni Kuya na nanghihingi sila ng medical mission. Nagre-request ng medical mission sa kanilang lugar. Bukas po ay iakyat na natin yan sa tanggapan ni Kuya. Ayan, Ma'am Chin. Ayan. Okay, salamat po sa lahat ng doktor na aming nakatuwang kanina. Rotary Club of Kamuning Central, Kamanggagawa Foundation, Incorporated, Clinic ni Kuya, ADD Foundation, Lingap Kapatid Department, syempre nariyan po ang Quat, and of course, ang Photoville. Thank you very much po. 6:12 sa mga nakikinig ng radyo. Ano po, ito na yung oras natin. At sa ating pagpapatuloy, Miss Jackie, action na po natin ang suliranin ng kasambahay nating dumulog ngayon sa Action Center ni Kuya. Dito po yan sa Service on the Dot. Kasama natin si Allen Haravilla. Magandang gabi. Live kayo sa programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason. Katabi niyo si Miss Jackie Aquino. Ako po si Annie. Magandang gabi po. Good evening po, Allen. Magandang gabi rin po. Opo. Anong may paglilingkod ng programang ito? Nabangga po ng mixer truck ang ate ko po, noong March 1. Ayun nga po, manghingi po kami ng tulong or para po ma-actionan yung aming problema po. Okay. Yung ate mo... Anong sakay po ng ate mo? Bale po ma'am, nagmomotor po sila ng boyfriend niya. Mm-hmm. Angkas po silang dalawa. And then, pupunta po sila sa MUA. Before po mag-U-turn ng Magallanes, na-aksidente po sila. Ano nangyari po ng aksidente? Mabangga ng mixer? Nabangga po sila ma'am ng mixer sa likod. And then po yung, bali stoplight po yun ma'am. Pag stoplight, di ba, yung motor po, sisingit. Papunta po sa unahan. Bali po nung sumingit po sila, tas nagdiretso na yung stoplight, nag-green na po siya, diniretso na lang po nila. Yan po, nabangga po sila ng mixer sa likod, bali dinidiktik po sila ng mixer mga 3 beses. Saka sabi po ng ate ko, nawalan po sila ng balanse. Bali mga 3 beses po sila dinidiktik ng mixer, nawalan po sila ng balanse. Yan po, pagkatumba nila, naapakan po sila ng mixer. Ha? Naapakan? Ano naapakan?
Nadaganan? Nadaganan po. Naapakan po mismo ng gulong po ng mixer. Ay, ang laki-laki ng gulong ng mixer. So, ibig sabihin, hindi ka bubuhayin kung maapakan ka o madaganan ka ng gulong ng mixer. Allen, ano Apo. nangyari? Sino yung nadaganan? Yung boyfriend niya po, bali dead on the spot po, ma'am. Dead on the spot. Opo. Kailan po ito nangyari? Nung March 1 po, before, bago mag 8 o'clock po ng gabi. So, yung boyfriend ng ate mo, on the spot, patay? On the spot po. Okay. Yung ate nyo, Yung ate ko po, kasalukuyan po ngayon, ma'am, nasa St. Luke's. Naka-ano pa po, naka-confine. Ano yung kalagayan niya? Actually po, ma'am, ngayon nakaka-recover na po. Pero yung may second operation pa po siya sa paa, bali lalagyan ng bakal. Yung isang paa niya. Opo. Dun sa kaliwa po. okay. Mula nung March 1 na nangyari yung aksidente, Opo. anong sabi nung naka-aksidente sa inyo? Sa atin nyo? Binagsunod po doon, nagpakilala po sa akin na manager daw po ng company ng mixer truck. Okay. Yung sabi niya sa akin sabi niya lang po sa akin, huwag ka mag-alala kasi di ka namin pababayaan. Yun lang po, tas kinuha ko na lang po yung number ng yung binigay niya po ng number ng attorney po ng company nila. So, March 13, ano na nangyari? March 13 po. Kasi sabi, wag mag-alala, di ba? Oh. Hanggang ngayon po, wala po silang paramdam sa amin. Tsaka hindi po sila nagpapakita doon sa ospital. Tinatawagan pa namin, ma'am, pero ang sabi lang, busy, tas may hearing. Tas Ano ba yung landline? cellphone number po. Okay. Miss Jackie, hingi tayo ng legal advice mula sa isa sa mga abogado mula sa law center ni Kuya kung ano yung pwedeng gawin dito. Mula March 1 hanggang ngayon, it's already March 13, namatay yung boyfriend at pagkatapos yung kanyang ate ay nasa isang hospital at kailangan mag-undergo pa ng operation. Nag-50-50 yata ito pero at least I understand ngayon ay mukhang out of danger na siya. Si Attorney Merrick Yag, nasa linya natin, Miss Jackie. Attorney Merrick, magandang gabi po. Hi, good evening, Attorney Merrick. Jackie and Ma'am Annie. Hello po. Yes, evening good po. evening. Yan. Attorney, maraming salamat sa pagsagot ninyo po. Alam ko ay busy din po kayo, Attorney. Attorney, ano kaya ang pwedeng gawin dito? Nangako yung tao na nakabangga din sa kanila, yung abogado na huwag mag-adala kasi sila naman po ay Aalagaan naman nila. Aalagaan. Huwag mag-alala. Yes. Okay. Pero Okay. that was March 1 nung namatay yung boyfriend ng ate niya. At yung ate niya nag-50-50 pero finally out of danger na sa isang pagamutan. Today is already March 13. Pero wala pong paramdam yung naka-aksidente sa kanila. Tumatawag naman po sila pero palagi raw sinasabing busy o busy yung telepono. Sinasabi nila. Sabi po ng attorney, sa attorney po ako tumatawag, sinasabi niya lang po na nung una ko pong tumawag, sabi niya, padadala siya ng tao sa ospital. Nung second days, sabi niya, siya na lang daw pupunta. Pero hanggang ngayon po, wala. Walang taong pinadala at, Wala po. at yung attorney mismo ay hindi pumunta sa ospital. Opo. Opo, ganito March 1 po yung insidente, pero kailan po naka-reach out doon sa abogado? Nung ano po sir, bali March 3. Okay. March, ganito. Ayaw nilang, ang dating sa akin, hindi pa nagre-reply yung abogado. Pero based dun sa napakinggan ko kanina and dun sa info na na-receive ko, parang medyo urgent yata yung request for assistance, di ba? Opo, kasi namatay, attorney, yung isang pasahero. Okay. At saka na-aksidente, na-hospital, out of danger na, pero wala pa ring tulong yung company, Exactly or po. yung lawyer. Okay, ganito po. Unang-una, kung ang intention natin is to request for assistance, pwede po tayong magsulat ng demand letter para po dyan ma-inform po natin kung ano yung kalagayan ng nung pasyente na okay na yung condition at saka yung expenses para po matulungan tayo ng kumpanya. At least ito, good way tayo na pwede natin sabihin na ang intention natin, i-request talaga for assistance. Pero sa paligid ko kasi, kung merong insidente, kasi di ba yung incident,
ano siya, parang vehicular accident yung nangyari. More or less, yung party, kaya sila nag-request kaya sila nag-assure na meron silang, parang gagawa nila ng paraan yung sitwasyon. Feeling ko, in one way or another, alam nila na meron silang liability dun sa nangyari. So aside dun sa civil aspect na pwede tayong mag-request ng assistance, yung nakabangga or yung person na nagmamaneho ng sasakyan, possible na meron din siyang criminal liability. So, How about the owner, attorney? Owner nung dump truck? Or yung owner kasi nung dump truck, Ma'am Annie, unang-una, hindi siya pwedeng maging criminally liable doon unless inutusan niya na ganyan ang gawin doon sa nakabangga. Although vehicular accident kasi ito, ang liability ng company na may-ari ng dump truck is only civil in nature. So, bakit siya naging civilly liable? As employee kasi dapat, as employee, yung nagmaneho ng dump truck, dapat under the control and supervision siya ng employer niya. Dapat nag-observe sila ng proper, siguro, rules on the road. Tapos, dahil doon sa improper observance ng rules na yun, nagkaroon ng aksidente. So, by that, hindi na supervise ng employer yung empleyado niya, kaya nagkaroon ng aksidente sa daan. Okay, so ibig sabihin, mayroon pa rin siyang liability, attorney. Although it's not criminal. Opo, although hindi criminal, civil yung kanyang liability. Kaya yan yung iniisip kong dahilan kung bakit nagpapunta agad sila ng legal counsel. Para to assure yung persons na nandyan ngayon sa studio na acknowledge nila na merong civil liability. Pero attorney, teka muna po. You have to remember na they are fully aware na may namatay na tao. Okay. Yes. Nagpadala nga sila ng tao, pero imagine it's already, how many... Hindi po sila nagpadala ng tao. I mean, magpapadala sana sila ng hindi tao. natuloy. Pero walang dumating. Okay. At yung attorney mismo ang pupunta, ba't hindi rin siya pumunta? So, yun po. Ibig sabihin, hindi rin nakapunta. So, paano po yan? Ano ba yung intention nyo na tumulong at nakahanda kang umagapay doon sa na-aksidente mo? Paano yun? Hindi ba po pwede yung civil liability niya maging criminal liability? Ganito, yung hindi kasi pagtulong dyan sa ganyang klaseng aksidente, it doesn't give rise to any criminal action. Civil liability siya. So, kung civil liability siya, it's on account dun, for example, na ospital, na burol, na libing. So, yun yung mga bagay na magiging liable yung kumpanya. Pero, tandaan natin, yung action kasi which gave rise to those kinds of civil liability is an action not personally undertaken nung may-ari ng kumpanya. Pero yung empleyado lang niya, which is yung driver. Naku po. Oh, yan. Yes, pero hindi ba niya pwedeng akuhin yung kasalanan na ginawa ng kanyang driver ng kumpanya? Dala-dala pa yung, minamaneho pa rin yung truck nila. So ganito, yan po kasi yung Di ba dapat kasi na-impound yung dump truck or your 10-wheeler truck? Hindi ko rin po kasi ma'am na tanong yung nag-investiga kung na-impound yung truck nila. Kasi na-involved sa accident, attorney, di ba po? Opo. Ganito, pagdating kasi sa ganyang klaseng incident, usually yung police officers yung nagkakaroon ng initiative para yung mga vehicles na subject ng isang kaso is store ng maayos or hindi mo na ma-turn over dun sa parties. Okay. Kasi syempre ebidensya yan sa kaso eh. Pero attorney, ang sinasabi kasi ditong si Alan Haravilla, Miss Jackie, hindi pa siya, after ng incident, hindi pa siya, kahit tinatawagan na siya ng pulis, inuna niya muna yung napatay at saka yung pagbantay sa kapatid niya kasi dalawa lang sila dito sa Maynila. Wala siyang kamag-anak dito. Kaya yung pagpupush through nung pagpapatuloy nung kaso ay nakapending yata yan, attorney. Itinihintay din siya ng pulis batay doon sa pagtatanong naman ng Action Center a while ago. So attorney, ano yung pinakamagandang gawin dito, Attorney Merrick Yang? Kung gusto po nila talagang mag-pursue ng criminal action, pwede naman po makipag-ugnayan lang sila dun sa police officer na may hawak nung pin-repair siguro na complaint affidavit. Tapos yung police officer at saka siya, sasama po sila sa prosecutor's office para panumpaan yung complaint affidavit para maisampa na po yung formal na kaso. Hindi naman ibig sabihin na on the first few days
ng pag-occur ng insidente tapos hindi pa siya nag-a-appear, nawala na yung karapatan niya para magsampa ng kaso. Hindi pa naman sakop yan ng prescriptive period natin. So, Okay. kahit ngayon siya magsampa or kahit bukas, okay lang naman yun. Okay, Miss Maintindihan naman niya na, syempre ang uunahin niya yung ingatan niya yung kapatid niya or yung nasa ospital. At least naging okay na yung kondisyon. Okay, Miss Yes. Jackie. Alan, alam niyo naman yung address ng company? Hindi po, ma'am. Hindi rin po nila sinabi. Hindi sinabi. So, saan Okay, ipapadala pero- po yung demand letter? Ganito po, alam naman nila yung pangalan ng kumpanya, di ba? Opo. So, i-Google, hanapin tapos, na lang. So tulungan na lang hindi, siya hindi. ng Action Hindi, Center ni meron po Kuya yan, Tamalokay. meron po kasi yung doon sa police kasi kapag nagkaroon ng ganyang incident, kinukuha yung pangalan, yung address, at saka Usually, yung contact information yes. ng persons involved. Sa police report. So, Aha. kung sakaling nandun na yung address, edi yun po yung pwede nating gamiting address kung saan ipapadala yung sulat na address doon sa company. Okay. So, yan. Attorney, thank you very much po dito sa advice ninyo. Maraming salamat. Alam mo si Attorney Mary Kiang, nagmamadali ito kasi mayroon Yes. siyang appointment. Pero Pero, super bait, super galing. Thank you, Thank you, Attorney Merrick Yang. kumakanta ba yun? Salamat din po. Kanta. Thank you, Attorney. Maraming salamat. Papa-assist ka sa Action Center ni Kuya para masamahan ka. Mag-coordinate ka kay Shelo Cotillion. Ayan. Siya ang nag-assist sa iyo at saka si Miss Dayan Kainya. Okay, yung officer of the day natin, sila yung mga TV action assistant natin. So you coordinate with them bago ka umuwi kasi ma-designate sa'yo na tao na magsasama. Ayan. Thank you, Miss Leia. Thank you. Allen, maraming salamat at sa pagtitiwala nyo dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Of course, with Miss Jack. Thank you, Alan. Thank you din po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Taga saan ka? Anong probinsya mo? Iloilo po. Iloilo. Ayan, mga taga Iloilo. Magandang gabi po. Stand by po. We will be right back. Yes, Miss Jackie, alam mo, hindi sukatan kung gaano nakatagal ang isang samahan upang patuloy na makatulong sa kapwa. Katunayan nito ay ang Colors of Life, na nagdiriwang po ng kanilang unang anibersaryo ngayong taon. Paano nga ba nabuo ang samahang ito na layuning makatulong sa mga kapwa nating lubos na nangangailangan? Makakasama po natin ngayong gabi sina Mr. Rick Cyrus, Miss Jackie. Nainge, siya po yung founder and project chairman ng Colors of Life, and kasama po niya si Miss Maylin Cabañas, founder and po and project head, Colors of Life. Welcome to the program and happy anniversary! Thank you, ma'am. Thank you. Diba, 1 year na. So, paano nag-umpisa itong Colors of Life? And tell us more about it. Actually, nag-start po siya ng way back 2017. Late 2017. Okay. Pag-graduate po ako. And then siya, actually graduate na ako and then siya graduating po. Before po kasi nagkakandak talaga kami ng CSR po on our organization po. Corporate Social Responsibility. Yes. Yung org niyo sa college. Sa college po. Okay. And then after po ng graduation, naisip namin na why not continue yung kung anong pinupush namin yung advocacy and also to help other people in need po. So that's why bumuo po kami ng organization or ng foundation which is we called Colors of Life po. Colors of Life, di ba? Parang sinasabi mo, oy, para ma-imagine nyo, Colors of Life, madaming colors. Yes. There is Rainbow. white, there is blue, there is red, there is orange, di ba? green, yellow, purple, ayan. Ano naman po yung mission nyo and vision para sa Colors of Life? Yeah. Actually yung vision namin before actually Colors of Life is parang dinefine namin siya in one word na happiness. Wow. So Kasi parang yes, pag colors kasi maraming marami po. kulay. Yes po. Pag maraming kulay, masaya. Masaya. Ayun, Yes po. sige. Masaya po siya and of course sa mga kabataang Pilipino po. So, una po namin yan, ma'am, ang pinaka-target talaga namin is mga kabataan. So, isa po sa advocacy namin is to push more on dun sa educational needs po nila. Okay. To help, hindi lamang po dun sa kung ano man po yung may ibibigay namin sa kaalaman, kundi lamang po yung pangangailangan nila sa mga gamit, kagamitan po. And then, ayun po,
Yes, Miss Maylin. And our planning po kasi na Lapit lang po, ma'am, sa microphone, ma'am. And our May. planning po na hopefully na sa mga community po na mapupuntahan namin is magkaroon din po kami ng livelihood or yung pangkabuhayan po nila. Kasi po, nung una po kasi ang inisip lang po namin is yung short term, which is yung magbibigay po kami ng happiness sa mga tao, sa mga bata. Pero for now po, yung long term po kasi nun is yung pangkabuhayan din po na maibibigay din po namin sa kanila. Napakaganda niyan, Miss Jackie. Halimbawa, maraming mga kabataan na talagang in need. Ayan. Lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon. Yes. What if mayroon estudyante in need and then sila lapit sa inyo, what particular livelihood ang pwedeng maibigay ng inyong group, the Colors of Life? Actually po, ngayon po ang pinupush namin, to share na lang din po with you. Last year po kasi nagkaroon kami ng first community tribe na binisita. And then andun Saan po? That's in Dumagat tribe po in Tanay Rizal. So doon po namin nakita maraming bata po. And then of course yung tribo po mismo nila. And then but that time po ang naibigay po namin lamang is yung mga kagamitan ng mga pangkabataan. And then for the livelihood po, of course sa community mismo. What is that? So that time ang naisipan namin ata is to improve yung kung ano meron sila na livelihood, which is yung crops po nila. Okay. Anong ginawa doon sa crops? Hindi pa po namin siya na-execute, ma'am, pero yun po yung plan namin to execute this year kasi we do research din po. And then plan namin this year magkaroon ng seminar po sa kanila and then as well as makapagbigay po nung pangangailangan nila sa crops po nila, like mga machine or mga any equipments po. Nakikita mo, Miss Jackie, yung video? Yeah, gusto ko pumunta doon. Nakakatawa, di ba? Di ba? Gusto ko sumama. Imagine, yung lupa walang nakatanim, puro Yes. mga damo. Damo yan. Okay. So, yan ay magiging productive kung tutulungan din yung sinasabi nyo, sila na magkaroon ng livelihood program. Yung Yes. mga pagtatanim, mga ganyan. So, ibig Yes. sabihin, kailangan nila yung kaalaman. Opo. Yes. Di ba? So, yan ay ipoprovide din ninyo. Yes po. Bali po kasi po, by that po, parang nag-invite po kami ng speaker na may kaalaman din po talaga sa agriculture po na, lalo na po sa pagtatanim po, halimbawa po kasi ang ano po nila is yung mais, yung mga saging, mga ganun po. Okay. Ano pang ituturo ninyo? Actually, ayun po. Ang isa rin po sana naming gustong maibahagi sa community is yung kaalaman naman po dahil major po kami ng marketing before. Yung marketing side naman po. Kasi actually, ma'am, to share na lang din po sa inyo, ang isa pong problem dun sa community is that meron pa ring discrimination po yun sa kanila po. Kasi ang pagdating po sa bayan, kumbaga binibili po yung mga crops po nila na mas mura. Kumbaga minsan po hindi na po nila naibebenta kasi hindi rin po sila kumikita. Kumbaga parang iniisahan din po sila. So, yun yung parang gusto namin masolusyonan din sa community kasi parang ang gusto namin i-connect sila sa mismong market kung saan mabibili ng tama yung mga... Diretso na lang. Yes po, may diretso namin. So, let's clarify this. Hindi ito yung underground movement, ha? Hindi ito yung underground movement kasi baka isipin taga-PUP ito, mga tipong ganon. So, hindi po, iba yung kanila. Kahit na itong grupo nila, mga tribo, mga kasambahay, yung una nilang target, itong tribo, pero inakita nyo naman yung kanilang intention. Okay, paano po nabuo yung Colors of Life? Sino-sino yung mga nagpapatakbo nito, Ma'am May? Actually po kasi nung una po, kaming dalawa po talaga ni Rick, nag-conduct po na parang, paano kaya kung buuhin natin siya, ituloy natin yung passion natin sa pagbibigay ng happiness sa mga bata. Tapos po, that time, kumontak na rin po kami ng iba kasi ano po namin na mas maganda po, mas marami kami para mas marami po kami magtulungan. So, nandyan na rin po si Miss Christine and si... Yan, kasama Yes po. niyo ngayon Hi, Christine. na nagve-video. Opo, and si Miss Kay po na nasa trabaho po right now. So yun po, then after po nun, sabi po namin na sige, mag-conduct po tayo kahit isa lang muna. Then ano po yan, parang orphanage lang din po yung una po naming napuntahan. Paano niyo napili yun? Ano po, nabari po, nag-search po kami ng mga pwede pong orphanage po na tulungan namin na hindi po masyado po nabibigyan din po ng pansin ng iba po. Bali po, yung hindi po masyadong na-outreachan din po ng ibang or organization. Tapos yun po, nag-ocular din po kami. Okay, tapos anong ginawa niyo dun sa orphanage?
pagkatapos ng ocular? Bale, simple ano lang naman din po, simple program na nag-storytelling kami, na merong mga values, tapos right afterwards nagpakain, nagpalaro. Parang simple ano lang po talaga siya na pagbibigay To give po. happiness. Opo, to give To give happiness. Yung mga bata ba na nasa orphanage na to, ano po yan? Nag-aaral din sila or completely wala silang wala silang edukasyon na na Actually, ma'am, yung iba po, yung mga una-una natin meron naman. Pero yung iba, ma'am, like meron tayong street children na na-cater. Yun po yung talagang wala. Okay. Saan nanggagaling yung funding ninyo? Tatanong ko rin. Ay, Miss Jackie, I'm sorry. Yes. No. Sige po. Great minds think alike. Thank you. Ayun po. Actually, ma'am, yung funding namin na isa sa malaking factor bago po kami makabuo ng isang activity. So, ang una po talaga namin naging solusyon dun, ma'am, is mag-ambagan po kami. Wow. So, Di ba kayo napagalitan ng mga magulang nyo? O, kayo pinag-aaral ko kayo para at least makatulong naman dito sa Galing nga sa mga magulang nila eh. Galing mo sa mga magulang nyo o talagang... Hindi naman po, working naman na po. Working. Working rin kayo. Yes po, ma'am, working po. Okay. So talagang initiative nyo talaga yan. Yes po, ma'am. Hindi kayo humingi ng tulong sa mga magulang nyo. Kayo mismo. Aba, Moral palakpakan support. nating mga Pero bata. mga parents, kung gusto nyo tumulong sa kanila, pwede rin po. Yes po. Okay. So, Miss Jackie, tuloy natin. Paano naman po kung sa ating mga tagapakinig, kung gusto nilang sumuporta sa mga activities nyo, paano po nila gagawin? Actually, Gusto kita palagi mo siya tinatanong kung pwede ka na magsalita. O yes po. ganyan. Kakatuwa talaga yung tandem ninyong dalawa. Ayan. Pero mas natutuwa ako, Miss Jackie, kasi alam mo, dito kasi sa UNTV, sa mga advocacies ni Kuya Daniel at ni Brother Eli Soriano, pag mayroon tayong mga nakakita ganyan, naduduplicate yung paggawa ng mabuti. Yes po. Diba? And lalo na sa inyo, mga kabataan din kayo, kaya nakakatuwa ito. Sige, yung tanong ni Miss Jackie. Actually, ma'am, yun po. After po namin makabuo kaming 4, ang in-encourage po talaga namin is to volunteer po sa amin din. Kasi meron din po siyang malaking factor na ibibigay sa mga volunteers po namin. So, andun po yung mararanasan nyo yung buhay din nila. Makikita nyo kung paano yung the way of living ng isang community. So, paano nakaka-apekto rin sa kanila bilang tao and paano yung nagiging reaction nila sa mga nakikita nilang nangyayari talaga sa realidad. So since kayo po ay nagtatrabaho, ito ba ay weekend nyo ginagawa? Yes po. Normally po, weekend po namin na-execute yung mga programs po namin. And then, after office hours po, doon po kami nagmi-meeting. So, Yes. Opo, Miss Jackie. Hindi, sige. Target ba nila, Miss Jackie, yung mga nasa bundok lang? O kaya kahit nandito sa Metro Manila na napakarami rin tayo mga lugar na alam natin na mahihirap din, na kailangan tulungan. Kayo ba nag-i-scout din dito po? Yes po. Yung past outreach po namin is meron po kami sa gilid ng riles ng tren, yung mga street children din po and orphanage. Tapos, yung unang community tribe lang po na muna napuntahan namin is yung sa Cuyambay, Tanay, Rizal. And yung pangalawang community tribe po is yung ngayon po sa anniversary po namin, which is sa Puray Rodriguez, Rizal naman po. Okay. Sa Rizal, okay. Ganda ng, alam mo yung lugar na binabanggit niya, gusto ko yung sa lugar na yan. Oo nga. Di ba? Yes. Pag nandoon ka sa tuktok, parang makikita mo yung baba. Tanawin, ma'am. Yung mga tanawin na nanggaganda. Yes. Ayan. Ikwento nyo naman kung ano pa yung mga upcoming activities nyo kung meron man. Yes po. Ayun po, katulad po ng sinabi ni May, ang upcoming po activity namin, which is April 13 to 14 po, sa Sitio Sitio Kabuuan. Saan po yun? Sa Puray Rodriguez, Rizal po. Ayan, Rodriguez, So, Rizal. yun po yung next activity namin for anniversary po namin. And then, of course po, we have few activities pa for this year. And then, isa na Sige, po yung ano sa pa yung livelihood iba? po. Yes, Miss May? Actually po, we're still planning pa rin po kung ano po yung dapat na itap po namin, yung mga bata po na nangangailangan din po ng help namin. So, after po ng anniversary outreach po namin, we will be having a meeting po kung ano pa po yung ilalatag po namin, iba pa pong itatap namin. Ba, nakakatuwa sila. Yes. Doon sa research, meron po kayong activities, yung mga feeding activity, Yes tapos po. toys and school supplies giving, and interactive games and educational activities. Yes po, ma'am. Actually, yun din po, ma'am, yung isa sa pinopromote namin, yung mga traditional games din po. Kasi usually din po yun yung... Wala nang ganun Yes, diba? ma'am. Lalo po like yung... ano yung mga traditional games?
Yung patintero. Patintero Yan, po. mga Tugang ganyan. preso. Yung yan, hilahang gustong lubid gusto po, yan ma'am. ni Hilahang Dong at lubid? saka ni Dean Tapos- Ano yung Apenado. hilaang lubid? Di ko yun alam. Tug of war? Tug of war. Yeah. Meron pang ganon. Tapos yung Sinagalog palawit. mo lang. Palawit. Affinity. pala. Sa amin sa Bicol, mga tirigbasan. Sige. Okay. Ano yun? Ano po yun? Tirigbasan, tagaan. Ano Sige. yan? Tagaan? Pero gamit mo ito, ganyan, pang ganyan. Anong tinatagaan nyo? Alam ba, mag-draw ka ng line. Ayan. Oo. Dapat hindi ka niya maabutan kasi kundi matataga ka nito, ganyan. I don't know anong Patintero po ata. patintero ba 'yon? Agawan base. Agawan base yun. So mabuti naman kasi siguro mas mabuti rin sa kalusugan na ang mga bata ay naglalaro sa labas. Yes po. Opo. Totoo naman yan kasi yung dami na stroke, di ba? Lalo dun lang Na sa loob hindi na ng bahay. gumagalaw. Pero nakakatuwa kayo, ma'am. Baka gusto nyo imbitahin yung ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ng serbisyong kasama. Saan kayo pwedeng contact? You have any website? Yes po. Sa mga gusto pong tumulong or gusto pong mag-volunteer sa amin, we have our website. Pwede nyo pong i-visit sa www.facebook.com/colorsoflife. And you can also contact us po 0936-147-6524. Thank you very much kay Rick. Maraming salamat sa mga kabataan na ito na gumagawa ng mabuti. Maraming salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy po yan, ha? Tuloy ang paggawa ng mabuti. Salamat. Huwag kayong mag-aaway. Huwag mo siya i-away, ha? Huwag mo rin i-away si Christine. No po. Salamat! Oy, mga taga-Tanay, Rizal, magandang gabi sa inyo. Naalala ko kasi yung project ni Kuya at ni Brad Ellie na Adri, yung pagtatanim ng mga puno. Yan, kaya napuntahan namin yung lugar na yan. Sige, standby po kayo. Magbabalik pa rin ang programang Serbisyong Kasambahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Okay, balik tayo, mga kasalbahay. Miss Jackie, isang munting pangarap ang sa awa tulong po ng Diyos ay natupad. Tunghayan po natin ang kwento ni Nanay Ebiang. Limang buwang gulang pa lamang si Tiffany nang kupkupin siya ng kanyang lola Ibiang na tiyahin ng kanyang ina. Simula noon ay tila hindi na sila mapaghiwalay sa isa't isa. Ang apo ko po napunta sa akin noon, time na nakulong po yung pamangkin ko. Kasi napagbintangan siya na nagbebenta ng marijuana. Ang nangyari po doon kasi na-set up siya eh. Kumbaga frame up, na-dismiss yung kaso. Bukod kay Tiffany, ay malapit din si Aling Ibiang sa iba pang mga apo sa pamangkin. Sa kanila niya ay binubuhos ang kanyang pagmamahal. Maging sa konti niyang kinikita, ay naglalaan din siya para sa kanila. Ang nagpapasya sa akin yung mga apo ko, pag tinawag na lola, yun. Hindi ko naramdaman nag-iisa ako. Ngunit ngayon ay walang regular na pinagkakakitaan si Aling Ibiang. Noon ay pinasok na ni Aling Ibiang ang pananahi. 12 taon siya sa ganitong trabaho. Nang matigil sa pananahi ay napilitan siyang makipagsapalaran sa ibang lugar. Pumasok din bilang kasambahay si Aling Ibiang sa Bulacan, Cavite at Quezon City. Makalipas ang 1 taon, ay kinakailangan na rin niyang umuwi sa Binangonan dahil sa kanyang karamdaman. Naramdaman ko lang ba't kaya sabi ko, ba't kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, tapos hirap akong bumuhat ng timba. Kasi yung bahay ng amo ko, ang sampayan na lang nasa third floor. Kasi dryer naman yung damit eh. Sabi ko, ba't ganun? Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Talagang yuko-yuko ako, hindi ako makatunghay. Tapos, namamalid yung mga kamay ko. Yun. Lumalaki yung tiyan ko. So, ba't ganun? Lumalaki yung tiyan ko. Tapos, naninigas siya. Tapos, ang bigat-bigat. Yun. Kaya ako tumigil. Nagkasakit sa buto at nagkaroon pa ng myoma si Aling Ibiang. Naging sunod-sunod ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Sa halip na panghinaan, ang mga nangyaring ito ang lalong nagpatibay ng pananampalataya niya sa Diyos. Maparaan pa rin si Aling Ibiang.
Ngayon ay nagbibenta siya ng mga handicraft na gawa sa water lilies. Nahihinto lamang siya kapag nagkukulang sa ilang materyales. Pag-aralan ko pa yung mga handicrafts, kaya lang po, minsan wala rin puhunan, kaya natitigil. Siyempre, nagagastos pagka-emergency. Halimbawa, may nagkasakit sa apo ko, nagkasakit ako, may nautang, hindi agad nakakabayan. Minsan kasi, aksidente, may ma-ospital. Upang maging maayos ang pag-aaruga ni Aling Ibiang sa kanyang mga apo, ay minabuti niyang sumulat sa ating programa. Naisipan ko sumulat sa Munting Pangarap kasi gusto ko magkaroon ng puhunan kasi nga, hindi ako sanay na walang trabaho eh. Mahirap maging tambay. Nasanay na kasi ako, bata pa lang ako, sanay na ako sa trabaho. Ang aking munting pangarap, sana magkaroon po ako ng puhunan sa pagtitinda, sa paggawa ng mga handicraft. Sa pagkakataon pong ito, Aling Ibiang, no, sa awat kalooban po ng Diyos, ay ipinagkakaloob po sa inyo ang inyong munting pangarap. Ang katugunan sa inyong kahilingang ito, yung pagkakaroon po ng kapital para po sa kakaning business na inyo pong papasukin at yung handicrafts business na may kinalaman naman po sa mga water lily. Sana po sa pamagitan po ng kapital na ito mula po sa UNTV, sa grupong Ang Dating Daan, sa pangunguna po ng kapatid ni Ellie, at ng Kamanggagawa Foundation at ng ADD Foundation, at ng ating Mr. Public Service, ang ating Kuya Daniel Rason, sana po sa pamamagitan po ng pag-ibigay ng kapital na ito ay makatulong po doon sa inyong pinapangarap na papasuking negosyo. Ito po'y karagdagan lamang po doon sa kaloob po sa inyo sa araw pong ito. Baka meron po kayong gustong sabihin, Aling Ibiang. Salamat po sa Diyos, malaking tulong po ito sa akin at sa mga taong maasa po sa akin na sila ay matutulungan ko. Kay kapatid na Ellie at sa ating Kuya Daniel, baka meron po kayong gusto pong iparating po sa kanila, even po sa ating mga taga-subaybay sa programa ng UNTV, itong Munting Pangarap po. Sana po lalo po kayong bayan hanggang sa lahat po ng pagtulong na ginagawa niyo para lalo po kayo matulungan. Salamat po sa Diyos. Meron pong mahigpit na bilin po ang kapatid na Ellie at ang Kuya Daniel Rason. Sana po sa awat tulong po ng Diyos ay pagsikapan po natin pagyamanin yung ating papasuking negosyo para dumating man ang pagkakataon na maging successful po ang ating papasuking negosyo, dumating ang pagkakataon tayo man ay makatulong din sa mga nangangailangan. Sana po ay lagi tayong manalangin sa Diyos, humingi ng gabay sa Kanya, na sana patubayan tayo dito sa ating papasuking negosyo. At sana po, gaya po ng nabanggit po namin sa inyo, sana ay humiling po tayo na sana ay patnubayan tayo ng Diyos sa ating papasuking negosyo ito. At sa pagkakataon pong ito, isa na namang recipient ang tumanggap ng kanyang kahilingan dito po sa Munting Pangarap na ito, naway si Aling Ibiang, naway mapagtagumpayan niya yung kanyang papasuking negosyo. At mula po dito sa Binangonan, Rizal, salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Muli tayong makapagsagawa ng tinatawag na Munting Pangarap. Munting pangarap mo, iyong makakamtan. Mapapasayuan, munting Okay, Miss Jackie, yung nakita ninyo yung konting grocery na nasa harap niya, dagdag na lamang po yun, mayroon na pong inabot na puhunan ni nanay.
Yes. na hindi sumuko sa buhay. Yes. At sana nung sinabi nga may konting pasabi nga si Brother Eli at saka si KDR na kung sana pwede niyang pagsikapan ang kanyang business, no, para pag ito ay lumago ay pwede naman po siyang tumulong sa iba. That's correct. Pay it forward baga. Alam mo, yung itong munting pangarap segment natin, isa ito sa paborito ni Attorney Rodolfo Robles. The 1967 bar top-notcher, Yes. the principal author of Miranda Doctrine, ito yung nag-Master of Laws to sa Harvard. Yes. Pero pinaka-paborito ito. Attorney Rodolfo Robles, magandang gabi po Hi, sa attorney. inyo. Ang Yung gandang gabi asawa po niya, kaklase ng mami ko. Salamat. Mag-friend sila. Salamat po sa inyo. Paborito niya yan. Very supportive siya sa munting panap. Nakikita niya talaga. Thank you very much, Attorney Rodolfo Robles. Samantala, Miss Jackie. Yes, magpapasalamat din tayo kay Brother Dino Hilario. Siya po ang nakita nyo kanina. Of course, si Brother Eli Soriano and of course, Kuya Daniel Razon. Thank you po. very much po. Miss Jackie, may ilan tayong public service dito. Uli po namin pinapaalala na magsasagawa po ang Filipino War Veterans Foundation Incorporated, katuwang po ang Veterans Federation of the Philippines na isang medical outreach sa mga kababayan nating war veterans, retired soldiers at mga dependents nito. Bukas po yan, March 14, araw ng Huwebes. Galing talaga ni Jillian magsulat oh. Very good. Anyong. 8 to 12 noon. Ayan. Isasagawa po ito sa PhilBets Building, pamayan ng Diego Silang, Barangay Ususan, C5 Road, Taguig City. Narito po ang mga free services na maaari nilang ma-avail. Mayroon pong medical consultation, blood pressure test, maintenance medicine, at Food supplements. yes. And of course, narito pa rin po ang schedules ng ating medical mission ngayong linggo. March 14 po, Thursday. Bukas na po yan sa Dayap Elementary School, Barangay Dayap, Calauan, Laguna. Sa March 15 naman po sa Biyernes sa San Jose del Monte City Jail, San Jose del Monte, Bulacan. March 16 naman po sa Sabado, Barangay San Roque Covered Court sa Castillejos, Zambales. Ang registration po niyan lahat ay 8 a.m. to 11 a.m. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood sa amin ngayon. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Alam mo si Isong babatiin ko kasi bumaba pa dito. Yan. Dong, ang ating FB, thank you very much. At si ganun si Jaja. Ayan. Thank you, Kim. And of course, kay Lai. Miss Lai, yeah. And thank you for yung mga cups na binigay ng Colors for Life. Thank you po. Dayan and Shelo Rom sa ating UNTV Action Center. Nariyan si Josa. Mga kasama natin sa kabila. Ayan, because we have yung Yes. ating UNTV radio ay nandoon na po sa Caloocan City. Thank you so much. Nandiyan sila Manuel and si Earl Barcelona. And of course, ang mga OJT natin, De La Salle University and Polytechnic University of the Philippines. Sa ating executive producer, Lynn Apinado, kay Jillian, kay Gian, of course, kay JC, with Direct Rene, mga kasama natin dyan. Thank you so much, Kay. Yan, si Mina, si Beth. and of course, si, sino pa? Our VPs. Yan. Okay. Mga kasambahay, we will see you tomorrow, God willing. Hayaan yung kayo aming mapaglingkuran, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Attorney Ruth Soriano at si Arlene Rason, magandang gabi po sa inyo. Sa ating DPJ, magandang gabi. Ay, si VP Nolly, VP Alam mo, Jerry, si DPJ VP kasi Bong, nagambala ko siya VP kagabi at Joseph. saka si VP Joseph. Thank you very much po sa inyo. Sa gala ni Kuya Daniel Rason, ako po si Annie Rentoy. Attorney Dotgan Kai ko, magandang gabi. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye-bye.